Magandang araw mga idolo. Kinaumagahan paggising ni Oh Kang-woo ay nakaramdam siya ng pagod. Pagbangon niya ay nakita si Han Solo na naghahanda ng almusal. Napatanong si Han Solo kung masama ba ang pakiramdam ni Oh Kang-woo. Ayos lang ako, wika ni Oh Kang-woo habang sa tabi naman niya ay ang batang babae na nagsabi kung ayos lang ba ang tulog niya. Ang batang babae ay si Echidna. Nang malaman ito ni Oh Kang-woo ay labis siyang nabigla. Napatanong si Oh Kang-woo kung may kakayahan si Echidna na mag-iba ng anyo. Sinabi naman ni Echidna na habang natutulog siya ay nakaramdam daw siya ng kakaibang enerhiya na hindi niya mapaliwanag. At sa umaga pagdilat ng kanyang mata ay bigla na lang nag-iba ang kanyang anyo. Napaisip na lang si Oh Kang-woo na ang pag-iba ng anyo ni Echidna ay konektado sa nararamdaman niyang pagod. Habang kumakain ay tinanong niya si Echidna kung kaya pa ba niya na magbalik sa dati niyang anyo. Oo naman, wika ni Echidna habang naghahanda ng bumalik sa dati niyang anyo. Sumigaw siya ng malakas habang ang silid ay unti-unti nang nasisira. Bago pa masira ang lahat ay pinahinto na niya si Echidna. Matapos ang mga kaganapan ay makikita sa silid ang mga pinsala. Humingi naman ng tawad si Echidna sa kanyang ginawa. Sinabi ni Han Solo na ayos lang ang lahat ngunit huwag na daw magpalit ng anyo sa loob ng bahay. Habang nag-uusap ang dalawa ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na si Echidna ay magaling gumamit ng salita ng tao. Sa kanyang pag-iisip ay sinabi ni Han Solo na habang wala pa ang mga taong mag-aayos ng kanilang bahay ay bibilhan daw niya si Echidna ng bagong damit. Sapagkat ang mga pinaglamaan daw niya na damit ay sobrang laki pa rin kay Echidna. Excited na ang dalawa sabay na sinabi na sumama si Oh Kang-woo sa kanila. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na sa ngayon ay hindi siya sasama sapagkat may importante siyang gagawin. Pagkatapos ng usapan ay pumunta siya sa Red Rose Guild. Ang mga pangyayari sa S-Rank Gate na kanyang pinasukan ay sinabi niya lahat kay Cha Yeonju. Sinabi din ni Oh Kang-woo na ang kanyang familiar na si Echidna ay may kakayahang mag-anyong tao kaya naman humingi siya ng tulong kay Cha Yeonju para gawan ito ng ID. Habang pinapanood ang mga pinipiling damit ay tinanong niya si Cha Yeonju kung alam ba niya ang Gaia System. Sinabi naman ni Cha Yeonju na ngayon niya pa lamang narinig ang ganyang salita. Dagdag pa niya na hindi siya makapaniwala na nakasummon siya ng dragon sabay na tinanong kung ano ba talaga si Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na parang huli na ang lahat para tanungin pa siya kaya naman hihingi daw siya ng request. Sa kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Baek Hwa-yeon. Sa pagpasok ni Baek Hwa-yeon sa silid ay napaisip si Oh Kang-woo kung ano ang ginagawa nito sa Red Rose Guild. Pasensya sa abala, wika ni Baek Hwa-yeon sabay na tinanong kung si Oh Kang-woo ba ang player na sinusuportahan ni Cha Yeonju. Nagpakilala ang dalawa at sinabi ni Cha Yeonju na si Oh Kang-woo ay hindi nabibilang sa kanilang guild. Pagkatapos niyang magpakilala ay biglang naalala ni Baek Hwa-yeon na si Oh Kang-woo ang lalaki sa S-Rank Gate. Dahil dito ay napatanong si Cha Yeonju kung nasangkot si Oh Kang-woo sa isang gulo. Anong pinagsasabi mo, wika ni Baek Hwa-yeon, sapagkat si Oh Kang-woo raw ay napakabait at matinong lalaki. Sa sinabi ni Baek Hwa-yeon ay hindi makapaniwala si Cha Yeonju. Kaya naman tinanong niya na lang si Oh Kang-woo kung ano ang gusto niyang sabihin. Sinabi naman niya na kung maari ba siyang makakuha ng official S-Rank entrance pass sapagkat kapag kasama niya raw si Echidna ay makakapag-hunt siya sa S-Rank Gate. Dahil sa sinabi ni Oh Kang-woo ay napatanong si Cha Yeonju kung alam ba ni Oh Kang-woo ang mga halimaw sa loob ng Suwon S-Rank Gate. Sa loob ng Suwon S-Rank Gate ay matatagpuan ang Wyverns, Mountain Giants, Giant Ogres at ang pinakamalakas sa loob ay ang El Cuero. Kaya naman kung papasok daw si Oh Kang-woo sa gate ay huwag siyang lalapit sa tubig. Ang kanilang pinag-usapan ay narinig lahat ni Baek Hwa-yeon. Labis naman ang kanyang pagtataka sapagkat base sa kanyang pagkakatanda ay si rank player lang si Oh Kang-woo kaya naman imposible na pumasok siya sa S-Rank Gate. Sinabi naman ni Cha Yeonju na mapagkakatiwalaan naman ang lakas ni Oh Kang-woo. Napangiti naman siya sa papuri ni Cha Yeonju habang si Baek Hwa-yeon ay napapaisip kung bakit gusto ni Oh Kang-woo pumasok sa S-Rank Gate sapagkat kahit ang national rankers ay iniiwasan daw ang S-Rank Gate. Sa ngayon ay aalis na ako, wika ni Oh Kang-woo sabay na sinabi ni Cha Yeonju na bukas ay maaari na siyang pumasok sa S-Rank Gate.
Pag-alis ni Okang sa silid ay tinanong niya agad si Baekhwayon kung meron na ba silang nakuhang impormasyon tungkol sa demonic order. Sinabi naman ni Baekhwayon na ang kanilang spy na matagumpay na nakapasok sa demonic order ay may na-record na video na naglalaman ng impormasyon. Kukunin daw nila ang video clip bukas sa Suwonhwaso Station. Napaisip si Cha Yeonjo na ang Suwonhwaso Station ay malapit sa S-rank gate na papasukan ni Oh Kang-woo. Kinaumagahan ay makikita si Echidna na sobrang saya. Ang damit na kanyang suot ay ang binili nila ni Han Sola. Nagpasalamat naman si Echidna kay Han Sola sapagkat nagustuhan daw ni Oh Kang-woo ang kanyang damit. Ang dalawa ay nagpaalam na para pumasok sa gate. Bago umalis ay sinabi ni Oh Kang-woo na sasama siya sa party sa mga susunod na araw. Sa kanyang sinabi ay natuwa naman si Han Sola. Sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na kailangan niya din tulungan si Han Sola para lumakas pa. Nagpaalam na ang dalawa kasabay ng masayang ngiti ni Echidna. Pagpasok nila sa gate ay sinabihan niya si Echidna na may mga dapat siyang sundin. Ang una ay huwag lalapit sa lawa sapagkat doon naninirahan ang malakas na halimaw. Sumunod ay huwag sumugod agad at mag-assist na lang sa kanya. At ang huli ay huwag daw mag-transform sa anyong dragon dahil makukuha nila ang atensyon ng lahat. Pagkatapos niyang magsalita mula sa kanyang kinatatayuan ay ginamit niya ang omniscient power. Gamit ang omniscient power ay nakita niya ang malaking kamay kaya naman nasisiguro siya na ito ay isang giant ogre. Pagkatapos niyang malaman kung ano ang nasa paligid ay ginamit niya ang power of temptation sabay na sinabi ni Echidna na may naaamoy siyang masarap. At mula sa kanyang kinatatayuan ay ginamit niya ang power of 1,000. Gamit ang power of 1,000 ay sumugod siya sa giant ogre. Ang kanilang kamao ay nagtagisan ng lakas na naging dahilan ng malakas na impact. Nanginginig si Oh Kang-woo sabay na sinabi sa sarili na hindi biro ang lakas ng giant ogre sapagkat ito ay S-rank. Sumugod siya gamit ang power of the dark spear sabay na tinusok sa leeg na naging dahilan ng malakas na sigaw. Sa kabila ng kanyang ginawa ay may lakas pa rin ang giant ogres at hinawakan siya ng malakas. Ang mga kaganapan ay napansin ni Echidna kaya naman ginamit niya ang Dark Storm. Natuwa naman si Oh Kang-woo sa ginawa ni Echidna sabay na ginamit ang power of thunder and lightning at mula sa taas ay ginamit niya ito sa giant ogre. Sa kanyang ginawa ay napasigaw na lang ito ng malakas. Ang giant ogre ay matagumpay niyang napatay kaya naman sinabi ng system na natalo niya ang monster na S-rank. Tumaas din ang kanyang EXP at tumaas din ng isang bilang ang kanyang level. Lumapit si Echidna sabay na tinanong si Oh Kang-woo kung maganda ba ang kanyang ginawa. Dagdag pa niya na parang lumakas daw siya simula na naging familiar siya ni Oh Kang-woo. Sa kanilang pag-uusap ay napalingon sila sa itaas. Mula sa kanilang harapan ay bumungad sa kanila ang napakaraming wyvern. Dahil sobrang dami ay hinawakan niya si Echidna para umalis. Tumalon siya ng mataas sabay na ginamit ang power of the sky. Hindi pa man nakakalayo ay naabutan agad sila ng wyverns. Sa mga pag-atake ay nasira ang damit ni Echidna. At sa isang iglap lang ay bumalik siya sa dati niyang anyo sabay na sinabi na ang damit na nasira ay pinuri siya ni Oh Kang-woo. Dahil sa nasaksihan ng wyverns ay napagdesisyonan na nilang umalis. Ngunit huli na ang lahat kaya naman tinanggap nila ang galit ni Echidna. Kahit nagustuhin man na tumakas ay mabilis lang niya ito pinatay. Habang patuloy sa pagpatay ng wyverns ay sunod-sunod naman na sinabi ng system na ang kanyang familiar ay pumatay ng S-rank wyvern. Sa nasaksihan ni Oh Kang-woo ay napaisip na lang siya na kung si Echidna ba talaga ang tinalo ng party ni Arnold. Nagulat din siya dahil hindi niya inakala na si Echidna ay sobrang lakas. Kaya naman napaisip na lang siya na baka raw mas malakas pa si Echidna sa kanya. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay nawalan si Echidna ng malay. Paggising niya ay sinabi kay Oh Kang-woo na wala na siyang natitirang lakas. Sinabi ni Oh Kang-woo kay Echidna na nawalan siya ng malay ng oras na pumalit siya ng anyo. Habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya ay sinabi ni Oh Kang-woo na ayaw niya sa mga taong nawawala ng control dahil sa galit at sinabihan din niya si Echidna na huwag mag-iba ng anyo ng biglaan. Habang naluluha ay humingi naman ng tawad si Echidna.
Sinabi naman ni Oh Kang-woo na ayos lang ang lahat sapagkat ito pa lang naman daw ang una nilang paglaban ng magkasama. Dagdag pa niya na bibili na lang sila ng maraming damit. Dahil sa ginawa ni Echidna ay tumaas ng maraming bilang ang kanyang level kaya naman ngayon ay level 49 na si Oh Kang-woo. Napaisip din siya na kapag may pinatay si Echidna na halimaw ay nadadagdagan din ang kanyang demonic energy. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na kapag marami siyang demonic energy ay mas lalakas din si Echidna dahil mas marami itong naa-absorb na demonic energy mula sa kanya. Sa kanyang pag-iisip ay nakaramdam siya ng dalawang giant ogre na tumatakbo. Habang tulog ay binaba niya muna si Echidna para makapaghanda sa paparating na laban. Paglingon niya sa kanyang likuran ay bumungad sa kanya ang giant ogres na madali lang pinatay ng dalawang player. Ang sa kaliwa base sa kanyang pagkakatanda ay ang number 1 player ng Korea at ang guildmaster ng Hanol Guild siya si Baek Kang-hyun. At ang isa naman na may hawak na armas ay si Cha Min-hyuk ang guildmaster ng Anuri Guild. Nilapitan siya ni Baek Kang-hyun sabay na sinabi na swerte daw si Oh Kang-woo at nakita sila kaya naman ihahatid na daw nila si Oh Kang-woo palabas ng gate. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na kayanan nila ang kanilang sarili ngunit sinabi ni Baek Kang-hyun na sumunod na lang sa kanya sapagkat pagod na din daw si Echidna. Habang nag-uusap ang dalawa ay kinuha ng palihim ni Cha Min-hyuk ang kakaibang magic stone. Nagpasalamat naman si Oh Kang-woo sa pagtulong sa kanila ngunit ayos lang daw silang dalawa. Paggising ni Echidna ay nasa labas na sila ng gate. Sinabi ni Oh Kang-woo na bago sila umuwi ay bibili na sila ng damit ni Echidna. Tinignan ni Oh Kang-woo ang kanyang cellphone para malaman ang pinakamalapit na department store. Dahil medyo malayo ay napagdesisyonan niya na pumasok sa isang sulok para mapadali ang pagpunta sa department store. Pagpasok niya ay may nararamdaman siyang kakaiba. Habang naglalakad ay sinabi ni Echidna na may naamoy siyang dugo ng tao sa madilim na sulok. Ang spy ng gobyerno ay matagumpay na nakakuha ng video na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa demonic order. Ngunit hindi niya daw maipasa ang video clip sa higpit ng security ng demonic order na parang alam na siya ay isang spy. Paglingon niya sa taas ay nalaman ng lahat na siya ang spy kaya naman ngayon ay tumatakbo siya habang hawak ang video clip. Sinabi sa sarili na kailangan niya daw maipasa ang memory card kay Baek Hwayon. Ngunit sa tindi ng pinsala at pagod ay hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Habang duguan ay nakita siya ni Echidna at Oh Kang-woo. Nang makita niya si Oh Kang-woo ay inabot niya agad ang memory card na naglalaman ng lahat ng impormasyon. Pagkatapos ibigay ang memory card ay bigla na lang siya binawian ng buhay. Napatanong na lang si Oh Kang-woo sa kanyang sarili kung ano ang laman ng memory card. Para makakuha ng kaunting impormasyon ay ginamit niya ang omniscient power. Gamit ang power of omniscient ay nalaman niya na ang player ay Sixth Awakening. Sinabi niya sa kanyang sarili na nasisiguro siya na ang tao ay hindi galing sa S-rank gate sapagkat hindi pwede pumasok sa gate ang Sixth Awakening player. Sabay na kinuha ang cellphone para malaman ang laman ng memory card. Pagkatapos ay naglalaman ito ng isang video clip. Pagbukas niya ng video ay nagpalabas siya ng malakas na enerhiya habang seryosong pinagmamasdan ang video. Nanginginig pa si Oh Kang-woo sapagkat ang kanyang nakita ay isang malaswang video. Napatanong na lang si Oh Kang-woo kung bakit siya binigyan ng lalaki ng malaswang video sapagkat base sa mukha ng lalaki ay hindi niya naman ito gagawin. Baka may nalipasan akong part wika ni Oh Kang-woo. Sinabi sa sarili na ang sarap daw manood ng porn sa tagal ng panahon. Tinanong naman siya ni Echidna kung ano ang kanyang pinapanood sa cellphone. Sumagot naman si Oh Kang-woo na ito ay isang ebidensya. Napatigil ang kanyang panunood nang lumitaw ang demonic order. Sinabi ng isa na dahil pinanood daw ni Oh Kang-woo ang video ay papatayin na nila si Oh Kang-woo. Napatanong na lang si Oh Kang-woo sa kanyang isipan na kung ang panunood ng malaswang video ay isang mabigat na kasalanan. Habang naghahanda sa pag-atake ay sinabi ng demonic order na tanga daw si Oh Kang-woo sapagkat hindi niya alam ang halaga ng video. Ang cellphone na naglalaman ng video ay inilagay niya sa kanyang bulsa sabay na sinabi sa sarili na kung kukunin nila ang malaswang video na sa loob ng 10,000 taon ay ngayon niya nalang nakita ay papatayin niya ang lahat.
Habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya ay sinabi ni Oh Kang-woo na hindi niya ibibigay ang video clip. Pagkatapos niya magsalita ay sumugod agad ang demonic order habang si Oh Kang-woo naman ay gumamit ng power of the Iron Wall. At gamit ang power of speed ay mabilis niya lang natalo ang mga sumugod na kalaban. Nang makita ito ng namumuno sa grupo ay sinabihan niya ang kanyang kasamahan na gamitin na ang buong lakas sapagkat mamamatay daw silang lahat dahil sa lakas ni Oh Kang-woo. Dahil sa kanyang nasaksihan ay napahinto si Oh Kang-woo. Ang mga miyembro ng demonic order ay gumamit ng demonic energy at bigla naging demonyo ang kanilang anyo. Sinabi ni Echidna na tutulong siya ngunit sinabi ni Oh Kang-woo na siya na ang bahala sa lahat. Sumugod kay Oh Kang-woo na para bang nahihibang na. Ngunit kahit maging demonyo man sila ay wala pa rin ito laban kay Oh Kang-woo. Dahil na rin sa takot ay napagdesisyonan nila na tumakbo na lang. Tumawa lang si Oh Kang-woo sabay na ginamit ang Terra Blade. Sa kanilang pagtakbo ay maririnig ang mga malalakas na sigaw. At sa isang iglap lang ay naubos na ang demonic order. Pagkatapos ng laban ay sinuri niya agad ang cellphone dahil kahit ilang beses niya ito panuurin ay malaswang video pa rin ang kanyang nakikita. Habang pinapanood ang video ay napapaisip siya na kung bakit gusto ito kunin ng demonic order. Ang matahimik niya na panunood ay bigla siyang kinabahan nang dumating si Baekhyun at Cha Yeonju. Anong ginagawa mo dito, wika ni Cha Yeonju habang si Oh Kang-woo ay pinagpapawisan sabay na tinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Mula sa taas ay napansin ni Baekhyun ang kanyang kasamahan na wala ng huhay. Kaya naman bumaba siya sabay na tinanong kung nakita ba ni Oh Kang-woo ang memory card. Ito ba ang iyong hinahanap, wika ni Oh Kang-woo? Habang pinagpapawisan ay sinabi ni Cha Yeonju na ibigay sa kanya ang memory card sapagkat naglalaman daw ito ng importanteng video. Dagdag pa niya na kailangan niya daw ito gamitin agad. Sa sinabi ni Cha Yeonju ay kakaiba ang nasa isip ni Oh Kang-woo.